And tayong ma-inspire, no? Sabi nga ni BP, kahit isa, dalawa lang ma-inspire mo, you'll never know yung taong yon siya na rin yung next, no? Na talagang magmamarka sa I Am Worldwide. Kasi tayo mentors, no? Prior to I Am Worldwide, tama po yung sinabi ng napaka-pretty na host natin kanina, Mentor Jellica, former casino dealer po tayo, pero patalon-talon po tayo ng work. Okay, typical tourism grad, no? Nag-work tayo sa airline, nag-work tayo sa hotel, pinakalas nga natin yung casino where we work as a casino dealer. Pero hindi rin po tayo nagtagal dyan kasi just like most of the mentors na naririnig natin na nag-share dito sa ating mga gantong type of webinar, na-inspire lang din tayo, no? Nung na-meet natin yung mga mentors na nakapag-present lang din sa atin ng negosyo. Actually, ang angel mentor po natin dito, si Mentor Kath Policarpio. So, kilala naman to ng lahat. One of our Blue Diamonds. Mens, na-meet lang natin siya online. Hindi pa po natin siya kakilala. Grabe, no? Ito yung mga nahalungkat lang nating pick, pero hindi naman siya magagalit kasi may approval naman niya. No, kung babalikan natin before, grabe, grabe din talaga. Masasabi ko lang, sobrang grateful ako sa mentor ko sa buhay niya kasi hindi natin definitely, wala tayo rito ngayon nakakapag-speak sa harapan niyo right now kung wala yung taong to. So kung ikaw rin, no, right now, kasama mo yung mentor mo or let's say merong ibang mentor na nag-guide sa'yo, binigay sa'yo ni Lord, di ba? Para tulungan ka, i-guide ka, na ikaw rin maabot, ma-reach mo rin yung dreams mo for you and your family, for your team. Mens, pa-type naman dyan yung pangalan ng mentor mo, pasalamatan mo siya. And kung hindi yun enough, di ba, feeling mo, tawagan mo siya later, i-chat mo siya. Do everything you can para maipakita yung full gratitude mo sa kanya. Kasi, mens, um, itong opportunity na to, ito rin yung bumago ng buhay. Hindi lang natin, but napakadaming tao sa paligid natin, no? So, like what we've said earlier, laking ano po tayo, broken family. Pinalaki po tayo ng isang single mom. Yung mom po natin, nag-work siya sa Italy for several years. Almost 10, actually. Pero, nag-decide siya na umuwi na lang din sa Pilipinas nung natapos na kaming mapag-aral ng sister ko. Laking lola po tayo. Okay, ayan, nakikita nyo naman right now, no? Baka may nagtataka, parang kilala ko yung sister niya. Ayan, no? Mentor Krisha Venancio, our TikTok queen. Yes, magkapatid po kami. Hindi lang po kami magkamuka. Bakit? Kasi hindi po kami kambal. Okay, yan. Nilagyan natin ang joke yan kasi marami talagang nagtatanong, ba't di kayo magkamuka ni Mentor Krisha? Hindi ko rin po alam. Pero grabe, no? Isa rin sa pinaka negatibong tao before sa gantong klaseng industry. 'Di ba? Kasi kabaligtaran po siya ng personality natin. Kung tayo po introvert siya extrovert. So, meaning marami rin siyang mga na-encounter before na nag-try din mag-present sa kanya. Pero grabe si Lord, no? Yung purpose niya na ginawa niya sa life natin, wala talaga siyang lusot. Kasi ang totoo pong magkakilala niyan, para lang ma-segue natin, ang magkakilala po talaga si Mentor Kat and Mentor Krish. Office mates po sila. Iniiwasan niya si Mentor Kat. Imagine mo yun. Grabe si Lord, no? Tapos na-add niya tayo sa Facebook. Iba pa yung last name natin that time, Chua. So akala niya may pera. Akala niya, sino ba to? Add nga natin. Hindi niya alam, wala rin po palang pera yung nakilala niya. Pero grabe, no? Blessing in disguise lang din yung partner natin na negative din before. Eh, nakikita niya right now, fiancé natin, sabi nga niya, do you have any idea what this business is? English yun. Pero hindi na natin itutuloy-tuloy kasi baka dumugo po yung ilong natin. Pero to cut the long story short, wala po siyang nagawa. Kasi sabi ko sa kanya, o sige, wag mo akong pahiramin, mag-abroad ako, iwan kita. Gusto mo yon? Di ba napatunayan natin ang haba ng buhok natin doon? Sa part na yun. Binigyan niya po tayo ng pupuhunan. Bakit ganito po mag-closing si Mentor Jessa sa kanya, no? Turuan ko po kayo para maituro nyo rin. Actually, closing natin sa kanya, sabi ko sa kanya, pahiram na lang muna, sabi ko sa kanya, ng pampuhunan. Huwag ka mag-alala. Uwi tayo ng province. Babalik yan sa'yo ng lola ko buong buo kasi mahal niya ako. Mens, doon natin napatunayan, hindi pala tayo mahal ng lola natin.
Kidding aside, kasi mens, ganito yan, no? Umuwi tayo ng probinsya, wala pa naman tayong sasakyan, nag-commute tayo, dala natin 100% worth of our products to Zambales. Mens, good news, bumalik naman tayo, buo pa rin yung produkto natin. Manila. Bumalik ng Manila, buo pa rin, 101% pa din. 101, 100% pa rin, binalik natin. Bakit? Kasi sabi ng lola ko before, sabi niya, alam mo, sabi niya sa akin, Wag mo nang buksan yan. I-ano mo na lang, i-keep mo na lang, ibenta mo sa iba para bumalik pa sa iyong puhunan. Mes, kahit isang sachet, hindi po siya bumili sa akin. Grabe, no? Imagine mo, mens, ito po ang ito po yung mga reason. Pero ang point lang, mentors, okay lang yan. Marahil ngayon hindi nila nakikita kasi wino-workout pa natin yung result natin. Talagang nagsisimula pa tayo. Wala namang overnight, mens. Pero good news. Sabihin mo good news. Sooner or later, makikita rin nila yung fruit ng mga tinanim mo. Mens, tayo, mens, eto no, ganito tayo nag-start. Ayan, no. Makikita niyo si Mentor Kat may hawak pang dato puti dyan. O, ayan, mukhang yung hindi ko po yan na ipagpaalam sa kanya. No? Pero hindi, tayo may hawak chicharon. Ganyan tayo nag-start before, no? Alam mo yung leader na sama-sama. Sama-sama sa mga mentors. Kasi naniniwala tayo before dun sa kasabihan na sumama ka sa 5 taong successful, automatic soon. Ikaw rin yung magiging pang-anim. Sumama ka sa 5 taong milyonaryo, soon ikaw yung magiging pang-anim. Sumama ka sa 5 taong may sasakyan, ikaw yung magiging pang-anim. Sumama ka sa 5 taong tama yung mindset, ikaw yung magiging pang-anim. Kasi sure yan, mens, no? Kabaligtaran, mens. Sabihin natin, okay, mens, yung sinasamahan natin, 5 taong nagbibisyo, mens, soon ikaw yung magiging pang-anim. Tandaan mo yan. Yan yung law. Ikaw yung magiging pang-anim sa 5 taong sinasamahan mo. Mentors, ganito lang po umikot yung life natin before nag-start tayo sa pagne-network. Yung tinatanim natin, hindi naman natin agad-agad nakita. Pero huwag ka mag-alala, mens. Lahat ng effort, sacrifices na binibigay mo at ginagawa mo para ma-build ka, ma-develop ka. Kasi ito, mens, no? Yung pagsama-sama mo sa mga mentors mo, maniwala ka, mabibuild dyan yung character mo, yung mindset mo, yung belief level mo, yung commitment mo. Mens, kung minsan feeling mo parang questionable pa sa'yo kung saan ka papunta, baka mali pang tao yung mga sinasamahan mo. O ito na lang yung walang shortcut sa success. Pero siguro yung makakapag-cut ng short na yon is yung mga mentors na meron na yung resulta na gusto mo. Tama ba? Do you agree if napaka-bless natin, nasa industry tayo na grabe ang generous ng mga mentors. Kahit di ka kalinya, tutulungan ka, bibigyan ka ng wisdom, bibigyan ka ng oras. Mentors, naranasan natin yan. Kasi before, nung nag-start tayo, laging sa mentor cut lang naman yung kasama natin. Hindi pa naman agad-agad, no? Yung mga taong pinoprospect natin is nag-join agad sa atin. Pero mentors, tandaan mo lang, lahat ng yan, key para ma-build ka as a leader. Okay? So, ayan, no? Dito, naranasan natin makapag-travel din sa iba't ibang lugar for free na just to inspire you. Kaya nga sabi ko, grabe naman talaga ang Team Wolves. 30, di ba? For sure, meron dyan mga mga bago din, di ba? Na talagang grabe, sobrang saludo po tayo sa team ninyo. Kasi before, no, napaka-bless lang natin na nasa I Am Worldwide tayo na pinapamigay lang yung mga ganito. Kasi pwede naman kahit wala na, di ba? Pero sa ganitong klaseng industry, sa I Am Worldwide particularly, I hope na bibuild na yung confidence natin to share the business. Kasi sa totoo lang, walang ganito sa iba, mens. Walang ganito na, kumbaga, kumita ka na, meron pang on the side. Na take note, hindi na nga lang siya yung sobrang bonus kasi para sa mga nakaranas din ng travel incentive ng IAM, ng mga mentors, grabe, grabe bang generous yung company natin? Na tipong mag-check-in ka sa hotel, book na yan lahat. Dadali mo na lang yung sarili mo sa airport. Kahit piso, kahit wag ka magdala ng, joke lang. Magdala ka kung gusto mo mag-shopping doon. Pero literal, mens,
lahat kakainan niyo, nakahanda na lahat, 4 to 5 star hotels, grabe. Pero alam mo ang pinakamagandang bakit kailangan mo i-challenge yung sarili mo makasama diyan, kasi ang kasama mo diyan mga top earners, mga top movers, mga BODs natin na grabe dun mo makikita, ay grabe ganito pala yung heart nila talaga. Ba't nila ginagawa yun? Kasi puwede naman 'no, paalisin na lang nila tayo, magpunta tayo ng ibang bansa, tayo-tayo na lang. Pero grabe, sasamahan pa nila tayo. Grabe 'no? Kaya sabi ko nga 'no, napaka-bless natin kasi dito unti-unti 'no, naranasan din natin na makapunta sa Europe na who would have thought? Sabi ko nga, kung kilala mo si Mentor Jessa, tayo rin po yung type na hindi natin naisip, lubos maisip makakapunta sa gan'tong lugar. Puwede siguro kung before yung nakikita nating chance is dadalhin tayo ng mama natin doon, pero gano'n. Pero, hindi nga siya naging enough kaya grabe rin yung ginawa sa'tin ni I Am Worldwide 'no. Dito naranasan natin makapunta sa iba't ibang bansa for free at ang masarap dun hindi na lang tayo, even yung mga leaders, business partners din natin nakakasama na natin. And, siguro sa akin napakadami nating naranasan 'no na travel incentive na Mensa, take note 'no, eto 'no pinapakita ko lang para to inspire you din na nag-start tayo, alam niyo po mens, hindi naman natin agad-agad na-hit yang mga yan, okey? It took us years bago tayo nakapag-hit ng first travel natin. Pero ito take note mens, imarka mo na sa notebook mo, sa papel mo mens. 'Pag naranasan mo makapag-hit ng travel, never kang papayag na hindi ka makasama sa next. Pero kailangan mo siyang i-goal, 'no? Kailangan mo siyang i-set as a goal, na i-challenge yung sarili mo na naniniwala ka rin ba, sky is not the limit. Our belief system is. Yung paniniwala natin. Well, totoo naman yun. Before hindi naman din gano'n kataas yung belief level natin. Pero just like 'di ba, every athlete 'no, hindi naman agad-agad na naging magaling si Manny Pacquiao sa ilang practice na lang, ilang buntal lang, ilang bugbog lang. Libo ang bumugbog diyan bago yan naging Manny Pacquiao, mens. Si Mentor Claire, libo siguro. Definitely hundreds, napakadami ang nag-reject diyan bago nagkaroon ng Team Wolves, bago naging Diamond yan. Pero one thing is for sure, nag-decide yan na ito yung araw na yon, hindi bukas, na ita-try niya i-push yung sarili niya. Mens, alam niyo ang pinakamasarap, napakadami nating na-experience sa travel, pero ito yung hindi ko makakalimutan. Kasi libre na siya 'no, ng isa sa mga na-meet lang din natin online, sa Facebook, nakilala natin, one of our direct referrals, I'm sure kilala rin natin sila 'no, Mentor Fritz and Mentor Cory, na chinat ka na lang 'no, sabi niya, "Mens, anong gagawin mo ng araw na 'to?" "Okey, ibo-book na kita mens." Alam mo yung gano'n, yung tipong grabe 'no? Um, walang masasarap sa pakiramdam na makita mo napakadami ang nababago ang buhay through this opportunity 'no, na one day puwede rin 'tong mangyari sa kanila. Kasi mens 'no, ayan 'no, yung mga dati na sabi natin, "I am next, I am next." 'No, kaya 'pag meron tayong nakikita 'no, nakakapag-share sa atin, I hope yun din yung nasa mindset and heart set natin. Yung ma-inspire tayo, yung maramdaman lang natin yung masaya tayo para sa taong yun. Kasi mens, maniwala ka, if gano'n yung nararamdaman natin, soon ibubuhos na siya sa'yo ni Lord. Soon ikaw naman yung sunod na mag-share, mag-i-inspire. Kasi yun lang yung na-attract natin, 'di ba mens? Kasi, again like what we've said earlier, hindi naman natin agad-agad na na-experience yung mga 'to. Even yung sasakyan, yung first car natin mens, nailabas natin after pandemic, and we are one of the pioneers mens. Triny natin bago mag-enter yung pandemic, pero sabi nga
God's delay doesn't mean denial. Meron siyang magandang plano para diyan. No, mens, na grabe. Nung nakapaglabas tayo, nilabas natin yung first car natin, pinangalanan nga natin siyang Hope eh. Kahit sabi nga natin, no, okay, pandemic, bawal lumabas. Pero ilalabas natin para kung ano yung nangyari sa atin, naranasan natin, merong nakapagbigay ng hope sa atin, soon one day tayo rin makapagbigay ng hope sa iba. Kasi mens, pag ano yung nasa heart natin, naku, grabe, kilabutan ka na. Ano yung susunod diyan? Eto menso, pinangalanan natin Love yung next car natin. Na ba't natin siya pinangalanan na Love? Dito natin na-realize in the process. Ganun pala, no? Pag naglalabas ka ng next level na car, 'di ba? Or na ikaw din, talagang pinupush mo yung sarili mo na ilabas siya para sa grupo mo. Hindi na lang siya para sa'yo, hindi na lang siya per personal eh. Kasi pagka ganon, mens, ano yan? Hindi yan asset. Mens, pinangalanan natin siyang Love kasi totoo pala yun 'pag naglabas yung mentor mo ng ganyang klaseng resulta ng sports car, mens, mahal niya yung grupo niya. Kaya puwede ba nating palakpakan yung mga ano dito talagang, nagpu-push din. And I'm sure 'no, mens, whether maliit, malaki, i-celebrate mo 'yan, 'di ba? Pero palakpakan din natin yung talagang nagse-set na mataas na standard sa team ninyo. Grabe 'no, isa lang din tayo sa na-inspire again ni Mentor Claire, 'di ba, sa paglalabas niya ng resulta na grabe ito nga, eh. 'Di ba imagine mo, yung background niya, marami rin siyang puwedeng maging excuse, pero dun naramdaman niyo ba yung love niya para sa team ninyo? Yung paglalabas niya ng resulta, grabe Mentor Claire, parang gustong tumagos tong balahibo ko dito sa ano, sa blazer ko. Pero ayan 'no, dito rin natin naranasan yung mga nakikita natin sa mga mentors na again sobrang bonus na lang, na dito naranasan natin yung mga iba't ibang luxury incentives na, mens, pinapakita natin 'to kasi gusto natin maramdaman mo na one day ikaw naman yung sunod na makakapag-hit niyan. Kasi nakikita lang natin siya before sa mga mentors natin, nakikita lang natin siya before. Pero mens, ramdamin mo na, i-claim mo na mens, ikaw naman yung susunod, 'di ba? Na sabi nga, you can't hit a target you cannot see and you cannot see a target you do not have. Mens, tandaan mo, kung yan nga hindi mo sineset, hindi mo nakikita, paano natin mahi-hit yan? Yung mga nakikita mo na nakapag-hit ng goals nila, sinet lang nila yan as goal. Sinet lang nila yan as target and kaakibat nung target nila, meron lang silang mga nakalatag na action plan, which is hindi natin i-discuss yun, no, yung about sa goal setting for tonight. Kasi ano 'no, ibang training 'yan. Siguro yung i-di-discuss natin is more of merong personal touch din sa'tin, yung greatest realization natin sa pagbi-build, 'di ba, ng network. Um, in a while i-di-discuss natin 'yan, pero ito siguro yung masasabi natin na, pinaka-achievement natin 'no, sa ginagawa natin, yung makita mo yung tatlong taong nag-negative din sa'yo nakangiti na sa picture. Sobrang ngiti ba mga mens? Masarap bang makita yung ganyan 'no, yung magulang mo, yung lola mo, yung partner mo na dating negative lang din, ngayon nakangiti na, naka-peace sign pa nga. Pero before talagang, naku, tatalikuran ka na hindi na siya iimik mens. Pero ayan 'no mens, one of the goals siyempre is maging proud din sa atin yung, parents natin and yung mga tao talaga na nagke-care sa atin. Kasi tandaan natin 'no, kaya nga importante sa atin yung care sa atin para kanino natin siya ginagawa. Kasi hindi naman talaga siya magiging madali mens. Pero i-picture out mo na yung mama mo, yung papa mo, kung kasama mo, yung family mo. 'Di ba yung team mo na grabe magse-celebrate pagka ikaw 'no, nailabas mo na rin yung first car mo, na-hit mo rin yung mga goals mo,
Mens, if clear sa atin yung why natin, naniniwala ako the how is easy. Kasi hindi mo papansinin yan, yung mga struggles. Pag clear sa yung why mo, magtutuloy-tuloy ka lang din. No? Lagi nating naririnig, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Yes, kaya mo yan. Mens, ganun lang tayo before. Actually, napaka-bonus na lang yung mga gantong sessions. Pero mens, before, nung nag-start tayo, no, kami nila Mentor Clear, kailangan mo talaga magpunta sa office para mapasahan ka ng lakas ng mga mentors, para mapasa sa yung vision, para talagang yung mindset makopya mo din. Ngayon, no, napakasarap mag-network kasi kahit nasaang lugar ka, magpa-plug in ka na lang. Pero ito, no, i-leverage mo, maghata ka rin next. Para hindi lang ikaw yung natututo. Tama? Ayan, no? So, pwede nating i-type dyan. Yes, Mentor Claire, magdadala ako. 2 next time. Next, Mentor Claire, magdadala ako. Sabi niya, anong tingin nyo sa amin, mens? Mahina, 2 lang. Magdadala ako 10. O sige, mens, bahala ka. Kahit 100. Pero ang sinasabi lang natin dyan, mens, pwede mong iset din na goal yan. 'Di ba? Kasi alam mo yung mga maliliit na goals, nag-a-accumulate din yan, 'di ba? Lumalaki din yan. Hanggang unti-unti ang nabibuild diyan ay yung belief mo, yung confidence mo na posible pala. 'Di ba? Kasi yung tanda mo yung mga mentors na nakikita mo may malaking resulta right now, nag-start lang naman yan sa maliit eh. Nag-start doon sa paglabas sa comfort zone nila, yung pinagpapawisan sila sa ilong, nanginginig yung bibig nila, hindi nakikisama yung pisngi nila, gano'n nag-start, mens, yung mga mentors mo. Sa mga bagay na hindi pa naman agad-agad, um, alam mo yon income producing, like pag-a-attend ng mentorings, but nag-invest sila sa gano'n. All we're trying to say, mentors, walang tapon sa lahat ng binibigay nating effort para ma-build tayo, para ma-build yung negosyo natin. Walang tapon, mens. Okay? Kasi ito, mentors, no? Oh, soon. Mukhang ano yung, hindi, mga 5 ano ata dyan, Team Wolves, 5 layers. Ganun na, no? Nakikita natin talagang grabe, no? Mentors, excited po tayo para sa team ninyo. Pero nakakatuwa din po ba makita yung mama natin, no? Nasabi niya sa atin before, nagpakapagod pa ako sa abroad. Diyan ka lang pala mapupunta. Ayan, oh. Dinala mo pa yung kapatid mo. Ayan. Pero mens, grabe, isa rin talaga sa sobrang proud sa atin, no? Again, yung ginagawa natin, mentors, hindi natin alam sino pa yung mabe-bless niyan. Kasi sa totoo lang, yung mga pinakita natin kanina, hindi yun yung pinaka-result na masasabi ko pinaka-fulfilling eh. Pero yung alam mo rito, na soon, hindi lang ikaw yung mabe-bless. Hindi lang ikaw yung pwedeng mabago yung buhay. Mens, napakadami po ang pwedeng mabago ang buhay through you. Ayan no, mentors, no, right now we have a total of 7 na rin. Actually, 8, may power couple tayo dyan. And counting. Goal din natin yan, yung grabe, no? Yung napakadami rin, mas dumami pa kasi ang goal naman natin is talagang marami rin tayong matouch na lives. Maraming ma-inspire, no? And hindi po natin magagawa lahat ng yun. Hindi po siya magiging posible without our team. Okay? Kasi bonus na lang po yun. Lahat ng mga yan, nakikita mo mga mentors, naniniwala ako, lahat ng yan may mga battle din na talagang nilaban nila, pinanalo nila. Mens, i-claim mo na, i-type mo dyan, I am diamond. Huwag ka matakot, mens. O sige, mens, sabihin natin, mens, hindi ko personality yan, mens. Medyo relate tayo dyan. Pag pinapatype, padyak na lang. Nakarelate ba yung parang, teka, mag-aantay muna ako ng isang magta-type dyan. Mga 10 sila para ano. O sige, mens. Hindi naman lang din dyan nakabase.
idaan mo na lang men sa gigil. I am diamond. Kasi mens, pag yan ang ginol mo, definitely maraming buhay ang mababago. Madaming tao ang mai-inspire. Kasi tandaan mo, mens, lahat ng yan, yung mga diamonds na nakikita mo nakakapag-achieve, resilient yan. Ito yung goal. Maging resilient tayo, mens. Yung kahit ang dami mong dadaanan na struggles, hindi ka bibitaw, magbabounce back at magbabounce back ka, mens. Kasi yan yung nakikita nating common denominator sa lahat ng mga mentors na nakikita natin. Hindi na lang siya sa skills eh. Marami nga nag-start dito, hindi naman ganun kagaling agad. Hindi naman sobrang skillful agad. Pero grabe, binild nila yung pundasyon nila na maging resilient kahit anong dumaan na pagsubok. Di ba? Na grabe, nag-decide din sila na sabi nga dyan, no? Resilience is knowing that you are the only one who has the power and responsibility to pick yourself up. Lahat ng yan, nag-decide sila na magkaroon ng 001 mindset. Meaning, pag 001 mindset meron tayo, you take 101% responsibility of your actions, your results. Bakit? Mens, pagka ganun ba yung mindset mo that you take 101 responsibility of your actions and result, mens, tingin mo magiging successful ka? Yes. Pang 001 mindset yun, mens. Magiging successful ka. Bakit? Hindi ka na magbi-blame ng iba. Maiiwasan natin yung pag-blame. Maiiwasan natin yung excuse. Kasi alam mo, lahat yan nakasalalay sa desisyon mo. Sa pagtitake responsibility mo. Okay? And ito ha, mentors, yung isi-share natin actually, yung nakita lang din natin sa mga mentors na hindi lang outer yung na-build nito eh. Hindi lang siya yung supercars. Hindi lang siya yung house and lot, yung title, yung diamond. Hindi lang siya ganun. Actually, it's more of inner result. Kasi naniniwala ka ba, mens? Lahat ng nangyayari nakikita mo sa mga mentors mo, lahat yan nag-start sa inner. Lahat yan nag-invest sa foundation nila. Mens, so, kaya ito nga yung topic natin, no? Actually, few key points lang to. Kasi kung meron tayo talagang ano, no, realization dito is yung importante talaga yon na nabibuild natin yung foundation natin. Nade-develop natin yung mga hindi nakikita, 'di ba, sa panlabas. Such as, ito na lang, sample, anong pwede nating ma-develop dito? Yung mental and emotional strength natin. Importante ba yon na mentally and emotionally strong tayo? Yes. Yung character natin, importante ba yon? Yung tipong kung ano ka, yun ka, kahit walang nakakakita sa'yo. Hindi nagbabago-bago. Importante ba yun sa pagbibuild ng team natin? Yes. Personal development, yung confidence natin, yung belief level natin, lahat yun inner eh. Importante ba yun na bibuild natin, mens? Para talagang, alam mo yung pag nag-present ka, mens, kulang na lang mabutasan yung papel sa gigil mo kasi kung buo ka eh. Alam mo yun? Alam mo si Mentor Claire pag nagpe-present, grabe talagang Mentor Claire yung table baka dominante kasi eh, no? Pero grabe, kailangan yun kasi ma-build sa atin kasi yun din yung lalabas eh, the moment na mag-share ka, magpa-help ka, magpa-close sa mentor mo, nagsisimula ka, di ba? Importante yun. Kasi tandaan mo, Mes, dito, pwedeng late mo siya ma-realize pero tayo na magsasabi sa'yo, hindi enough na binibuild lang natin yung skills natin sa pagpe-present, sa pag invite sa pag-prospect, sa pagpapa-odds.
pagpa-follow up, and so sa pagbibuild. Bakit? Well, kailangan nating i-workout yan. Pero naniniwala ka ba unang-una magiging kalaban mo kasi dito is sarili mo din? So, importante ba yung inner? Yung outer result kasi, mens, alam mo, resulta lang yan sa nangyayari sa panloob natin. Sabi nga, action is the result of our mindset. O, kung paano ka mag-isip, lalabas yun sa ano mo, sa gigil mo, sa action mo, mens. How we treat others around us is the result of our heart set. O, importante ba yan sa ginagawa natin, maayos natin yung heart set natin since we are in a people business, relationship building business? Yes. So ito lang natutunan natin, mens, no? Ang difference pala ng taong may resulta sa walang resulta is alam mo kung anong meron? Yung mindset na meron sila. Isa yan sa natutunan natin. Hindi lang pala yung opportunity kasi marami naman tayong nakita na witness, no? Na nag-start din sa gantong klaseng negosyo. Pero iba yung naging resulta nila sa taong grabe, built yung mindset. Laging sinasabi sa atin ni VP, Jessa, kung gusto mo makuha yung resulta ng taong sinusundan mo, alam mo kung ano? Sulat mo yan, mens. Kopyahin mo kung paano siya mag-isip. Gusto mo makopya yung resulta ni Mentor Claire, ni Mentor Kat, nag-diamond, Mentor Jasmine, nagkaroon ng IBC, sa mga nakapag-hit ng travel, kopyahin mo paano sila mag-isip. And first step, no, para maging clear din sa atin to, no, hindi naman natin i-discuss to, no, pero alam mo dapat na everything starts with us. Dapat alam mo yung proseso. Everything starts with you. Kaya nga perfect nung You to Dreams, no? Makikita mo yung step by step doon. Ano yung kailangan mong pagdaanan to achieve your goals? Hinimay na sa atin. Actually, nasa trainings na i-apply lang natin. Ba't kailangan willing tayo? Kailangan intentional din tayo sa pagbibuild ng foundation natin. Mens, kasi ito nga, no? Just like any other buildings, yung mga matataas na buildings, mens, yung pundasyon yan, alam mo kung gaano kalalim. Bago yan na itayo, bago yan talagang nakita mo, wow, ang ganda ng Burj Khalifa. Ang lalim ng hukay niyan, mens. Talagang grabe, nag-invest ng panahon yung mga architect dyan, engineer, kung ano man sila. Pero malalim ang hukay niyan, mens. Ganon din yung inner natin. Okay? Are we learning, mens? Ano? Kasi, mens, sa totoo lang, no, di naman tayo nakaligtas dyan, eh. Lahat ng mga top mentors mo, alam mo, dumaan yan sa mga silent battles din nila. Baka nga hindi mo na narinig, eh. Baka hindi pa nga na-share, eh, di ba? Pero lahat yan, may dinaanan. Pero one thing is for sure, type mo decide. Nag-decide yan. Kasi mens, real talk na to, mens, ha? Real talk na to, mens. Wala tayong nakitang taong successful sa gantong industry, kahit saang industry, na undecided sila. Whether or not gusto nilang maging successful, whether or not gusto nilang mabago yung buhay nila, mens, tandaan mo, yung nag-hit ng rank up, nag-decide yan. Hindi yan, hindi yan aksidente. Yung naglabas ng sasakyan, nag-decide yan. Hindi yan aksidente. Yung nag-build ng grupo, nag-decide yan. Hindi yan aksidente, mens. The first step is to really decide. And alam mo dapat, no, aware ka na yung building, it takes time. It's long term. Walang overnight. Okay? Walang overnight success, such as walang overnight na building. Lahat yan dadaan dapat sa tamang proseso. Pero part of that decision, naniniwala ka ba? Kailangan alam mo and ready ka mag-accept ng responsibility for your actions. Responsibility. Napakalaki. Mens, responsibility. Akala ko nag-join lang ako dito, mens, makikinig lang. Mentors, ano lang yan, no? Responsibility means
dito maiwasan kasi natin yung pagpo-point ng finger if we take responsibility of our own actions. Like what we've said earlier, kung gusto natin maging successful, we have to take 101% responsibility. Kasi that way, alam mo, mens, kung ano yung maitatama natin, yung mga bagay na control din natin, yung sarili natin. Kasi mens, ito kabaligtaran. If magpo-point tayo ng finger, magbi-blame tayo kasi hindi natin talaga siya tinitake as 101% responsibility yung decision natin for our actions, mens, ano, kung gano'n yung mangyayari, so magpo-point finger tayo, magbi-blame pa tayo ng iba. Mens, 'pag yung actions ba ng iba may control tayo? Ito na lang, wala, eh. Parang mas mahirap yun 'no, mens? Parang mas mahirap mag-isip dun 'no? Parang yun yung mas mahirap, eh. Sige, mag-take na lang tayo ng 100%. Total naman patay kung patay ang Team Wolves, 'di ba? Ayan 'no, be accountable for your result, 'no, kung anong nangyayari sa'tin. Eto 'no, minsan madali naman, eh, yung, sabihin natin 'pag masaya, 'pag gusto natin yung resulta, "Ay, grabe ang galing ko talaga, ang lupit." Pero 'pag ayan na naku, si mentor talaga 'yan, pinabayaan kami ni Mens. Nakaka-relate mga Mens. Medyo ginagawa lang nating light 'no, Mens, pero I hope natututo kayo. Mens, accountability means whether or not gusto mo yung resulta, ite-take mo siya as ikaw yun, hindi ibang tao. Kasi 'pag yun ang nasa mind natin, mens, maniwala ka kung ano man yung hinihit mo na result, kung ano man yung gino-goal mo na maging resulta, makukuha at makukuha mo yan. Kasi next step diyan din is you take ownership of your actions. Dapat 'pag nag-decide tayo 'no, we own up to our mistakes, 'no? Parang similar lang din sa mga in-example natin kanina, pero dito 'no, talagang importante, part of it, yung pagkakaroon natin ng humility in the process. Kaya nga 'di ba sa You to Dreams, talagang yun yung pinakauna, eh, humble ka lang dapat. And mens, nakaka-inspire ba kasi ang dami ng mga mentors dito sa I Am Worldwide na kahit ang lalaki na ng resulta, humble pa din. Basic siya, eh, 'no? So, importante yun dito sa ginagawa natin 'no, kasi if you really want to attract, people na gano'n din yung heart nila, humble din para makinig, mens, mag-start talaga siya sa atin, okay? So, next, attitude of gratitude. Oh, ayan, medyo mabilis tayo 'no. Naniniwala ka ba mens na gratitude is the best attitude? Always, 'di ba? Attitude is the best, gratitude is the best attitude. Ito mens, may share tayo. May kakilala ka rin bang ganito? Yung isa, um, meron siya ng lahat. May bahay siya, may sasakyan siya, meron siyang, mga properties, meron siyang malaking savings, pero every time nakakausap mo siya, negative siya. Hindi niya nakikita yung mga, blessings na meron siya or kung ano yung meron siya. May kakilala ka bang gano'n? Yung kahit puno na siya, eh, pero parang lacking pa din. Pero meron ka rin bang kakilala na, sakto lang, meron siyang enough, meron siyang bahay, wala siyang sasakyan, pero okey lang siya nagko-commute, wala rin siyang malaking savings, pero ito every time na kakausap mo siya, ramdam mo yung gratefulness niya sa buhay niya. Nakikita mo na grateful siya sa blessings na binibigay sa kanya ni Lord. Alam mo mens, iba rin ang magiging resulta ng dalawang taong yun. Kasi sabi nga, you can't attract abundance if you are blind to what you have.
Ulitin natin na you can't attract abundance with the um, if you are blind to what you have. If bulag ka sa ano yung meron ka na. Sabi nga dito, no? Um, pwede tayong, pwedeng walang-wala tayo ngayon, pero if we have that grateful heart, or if grateful tayo for what we will end up having more. If we concentrate on what we do not have, we will never have enough. Tinagyan, no? Ni Oprah Winfrey na grabe, no? Bilyonaryo na siguro to. Hindi natin alam. Baka may mga naitatago pang kayamanan. Pero, importante pala yun. Kasi sabi nga, no? It is not happiness that makes us grateful. It is gratefulness that makes us happy. So, importante siya, no? Na in the process, ang ano lang dito, mens, ang point lang, maging masaya lang tayo, maging i-gain lang natin yung pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Paano natin yan ma-start as practice? Simulan mo sa mentor mo. Believe me, ibe-bless ka ni Lord ng maraming leaders. Kasi nakikita niya kung ano yung ginagawa mo sa mentors mo. Soon, yung mga ma-attract mong leaders, kung ano yung ginagawa mo sa mentors mo, maniwala ka, yun din yung ma-attract mong leaders, yun din yung gagawin nila sa'yo. Kaya pinakamagandang practice nga dyan yung practice mo sa mentor mo. Yung mentor mo, yung talagang grabe, nag-iisa lang ang mentor mo. Tandaan mo yan. Pwede at pwedeng makaranas tayo ng attrition, pwede at pwedeng, alam mo yun, binild mo talaga ng pagkatagal-tagal, pwedeng biglang mawala, pero ang mentor mo hindi yan mawawala, mens. Kaya ingatan natin, no, yung relationship natin sa mentor natin. Paano pa natin mapapractice yan? Mens, isa sa mga practices natin before, I'm not sure kung ginagawa rin to ni Mentor Honey, but definitely, no, alam natin, nagawa niya rin to before. Yung, alam mo yun, kung hindi pa tayo talagang na-build as meron tayong attitude of gratitude, pwede nating i-practice to. Yung tinatawag na 3 Gs every day. 3 things you are grateful for. For example, thank you Lord, nagising ako today. Thank you Lord, meron akong prospect, nag-chat siya sa akin. Thank you Lord, nakapag-close ako today ng isang package. Kahit ano pa lang yan, kahit hindi associate, di ba? Alam mo yun? Pero pwede natin siyang i-develop pwede natin siya i-practice. Para yung ma-attract natin will end up attracting more, having more. Kasi law yan The more na nagiging attitude natin is pasalamat tayo. Mes, ito nga, try mo nga kahit i-chat mo yung mentor mo. Thank you, Mes. Grabe, thank you sa boy. Tutulungan ka niya, Mens. Maniwala ka. Baka tutukan ka pa niyan, Mens. O sige, anong gagawin natin? Kasi nakikita niya grateful ka. Ganon din si Lord. Tinitingnan ni Lord yung heart natin. And, Mens, mas magiging fulfilling yung success kung ito yung attitude na meron tayo. Okay? So, ayan. Next, set bold goals and embrace growth. Baka may iba nagtataka, at kinalaman dito sa internet? Mens, wala po tayong nakita na mga mentors na nagkaroon ng malaking resulta sa gantong industry and nag-transform talaga yung buhay nila without setting big goals, bold goals. Yung nag-play safe lang. Kasi pwede yun diba? Dito ako kasi dito ako comfortable
Mens, lahat ng yan, meron niyang binigay na sakripisyo. Meron niyang inaray. Meron niyang nilaban. Lahat yan tumaya. Lahat yan pinush yung belief level nila pataas. Kasi mens, alam mo, yung sinabi nga natin, sky's not the limit, our belief is our limit. Totoo yan. Pero pagka pinataas natin yung belief level natin, mens, doon mo talaga ma-experience yung power ni Lord. Kasi ito no, mga mens, yung goal ng pagsiset ng bold goals na ma-achieve mo rin, alam mo yung goal doon is for you to really experience, realize na pwede mo pala siyang ma-achieve ng, alam mo yun, with God. Na hindi mo siya ma-achieve ng ikaw lang. Actually, yun yung goal eh. Yung talagang i-challenge mo, Lord, i-hit ko to, Lord. Gagawin kitang center nito. Alam ko hindi siya madali. Alam ko mahihirapan ako, Lord, but be with me. Pag siyang ginawa mong center, mens, kabahan ka na. Hindi yung ano, magandang kaba, yung kilabutan ka na, yung ba yung term? Doon mo marirealize, ma-witness, totoo pala yung sinasabi ng mga mentors, no? Kailangan pala talaga nasa center siya ng goals natin. Nasa center siya ng life natin. And ito, no, yung pagsiset ng goals, pinaka-favorite verse nga natin dyan, no, is, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Naniniwala ka ba, mens? Yung do it with all your might, hindi naman ibig sabihin na ikaw agad yung pinakamagaling. But the Bible says, do it with all your might. Ibig sabihin, yung todo mo, yung bigay mo. The question is, yun na ba talaga yung todo mo, bigay mo? Kasi men, sa totoo lang, sa pagsiset ng goals, kakabahan ka talaga. Mas stretch ka talaga. Pero ang next dyan, growth. Lagi ba natin naririnig yung growth na words sa mga top mentors natin? Sa president, sa vice president natin, kila GM, lagi ba nating naririnig yung word na growth? Sabi nga, no, yung growth na nangyayari sa'yo, yun din yung laki ng result na ma-achieve mo later on. Mens, wala tayong nakitang nag-grow nang hindi umaksyon. Kaya importante to, no? One way para talagang ma-action na natin yung growth natin, challenge ourselves na mag-set ng goals. Challenge ourselves. Diba? Sabi nga dyan, no? Teka, hindi natin mabasa. You have the power within yourself to make anything possible. You must diminish the doubt and ignite self-belief. The goal is, alam mo yun, mawala yung duda. Masabi mo na, ay, kaya pala. Ayun pala yung sinasabi ng mentor ko. Kaya nga, nung pasalamatan mo yung mentor mo, kung may mentor ka, laging sinasabi sa'yo, ikaw, alam mo, kaya mo yan. O kung sabihin natin, hindi mentor mo, crossline mo, laging nagsasabi sa'yo, kayang-kaya mo yan, mens. Kaya natin yan, mens. Si Lord na yung nagsasabi, kaya mo yan. Ginagamit niya lang yung ibang tao. Sabi nga, set goals that scare you a little and grow you a lot. May sabihin natin, mens, nag-set ako ng goal. 2 executive package this week, sure yan. Alam mo how to make it bold? Times 2 mo. Takutin mo unti yung sarili mo. Tama ba, mens? Yan yung sinasabi sa atin ng mga mentors. O kung alam mo ma-achieve mo yan, comfort zone mo yan. I-times 2 mo, times 3. Okay? Are we learning? Ayan, no? Sabi nga, set bold goals and embrace growth.
Don't wait for the perfect day. Make today the day you advance. Every day. Dapat yung growth natin forward lang. Forward lang ng forward. Ayan, no? Sabi nga, get out of your comfort zone. Okay? Stay committed to your goal. Dalawa lang kasi ma-encounter mong ano, no? Talagang pumapasok sa gantong klaseng industry, committed and interested. Yung interested, siya yung gagawin lang niya pag convenient. Committed, siya yung tao na she will do whatever right it takes para ma-achieve yun. Diba? And ano yung nabibuild sa atin pag nagko-commit tayo? Yung discipline. That's the goal. Yung hindi mo siya gagawin dahil feel mo or hindi mo gagawin dahil hindi mo feel. Pero yung discipline na you do it anyway, whether or not hindi mo feel. Yun yung nabibuild through commitment. Means, again ha, wala tayong nakitang successful sa gantong klaseng industry na hindi disiplinado. Actually, ang dami nating naririnig na mga sharings, no? Like, sample na lang, si BPI, gaano siya ka-discipline sa time nung nagne-network pa siya lalo, no? Nung nagne-network pa siya before. Mens, para hindi masayang yung oras niya sa pagde-decide ano yung isusuot na damit, para hindi siya malate sa meeting, bibili yan ng ilang polo shirt, iba-iba lang kulay. Lacoste. Yung mentor ko, si Mentor Kat, never yan on time sa meeting. Lagi siyang 30 minutes early. Yan pa yung magpa-follow up sa'yo ng link. Asa na link? Nasaan na yung talk? Nandito na ako sa Starbucks. Ay, discipline. They value kung anong gusto nilang value rin nung taong kakausapin nila yung oras nila. Lalo sa industry mens na wala tayong boss. Diba? Walang magsasabi sa'yo, walang mag-uutos sa'yo. Pero importante nga dito, no? Kung nagagawa nating maging disiplinado sa ibang bagay, mas maganda mens kung ma-apply natin siya sa ginagawa natin. Kasi ito nga, no? Discipline is doing it even your mood says don't. Kahit yung mood mo for today, wag ka munang i-cancel mo muna yan. Mens, commitment is you do it anyway. You show up anyway. Okay? We learning, ayan no, next stay hungry. O baka may nagugutom na dyan no. Mens, stay hungry daw. Sige, order na tayo ng ayan. Ito mens, yung stay hungry is kahit ano yung resulta na meron ka, hungry ka pa din for growth. Naglo-learn ka pa din. Nakikita ba natin yung hunger sa mga top mentors? Na kahit grabe na yung mga resulta, grabe. Sila pa nga yung nagsiset ng mga mentorings. Sila pa yung nag-i-encourage ng mga meetings. Sila pa yung nag-a-attend sa office. Mens, yun lang naman yung need nating kopyahin, yung discipline eh. Yung hunger. Sabi nga ni VP, no, isa rin sa mga favorite natin na sinabi niya, be content with what you have but never be satisfied. Every day, may ikakagrow pa tayo. Every day, pwedeng may matutunan ka. Alam mo, yung isa sa mga hinahangaan natin dyan, Mentor Marlon Santos. Yung tipong, alam mo, sa sobrang hungry niya for growth, pag may nakita siyang bagong achiever, iyan niya yan, i-interviewin niya. Paano mo nagawa? Kasi maniwala ka, mens, no? Yung mga naririnig mo, posibleng isipin mo, naku, hindi to applicable sa akin. Baka sa ngayon, pero kailanganin mo later on. Okay? So, ayan, no? Set bold goals. Ito rin, nade-develop din yan sa atin yung pagkakaroon ng coachable heart. Importante rin yan, no? Yung humble enough tayo. Kasi maniwala ka, mens, yung next level natin, depende yan sa humility na meron tayo. Yung pag next level natin, nakadepende yan sa humility natin. Yung, alam mo yon, willing ka magpa-coach, willing ka magpa-correct, humble ka.
Importante yan 'no, lalo sa, lalo sa atin na alam mo 'yun, ang dami mong puwedeng ma-encounter na mga challenges, na mga struggles na dinaanan na ng mga mentors natin. Minsan makikinig na lang tayo, eh, gano'n. So ano 'yan 'no, one key nga, eh, i-yes mentor ka na lang. Mens ito actually tayo 'no, nung nag-start tayo isa sa nagpabagal sa atin 'yan. Kasi alam mo kung ano tayo before, lagi tayong no mentor. Alam mo mens, yung sa gano'n nalulungkot yung mentors pala natin. Kasi sa pagno-no natin, okey, sa kanila napupunta yun, yung dapat mong gawin na instead na ikaw yung magto-talk, oh, si mentor na lang muna kasi nag-no ka. Pero mens, sino ang nag-grow? Pero ang kung goal natin yung mag-grow tayo and nag-commit tayo dito mens, ang point lang is we have to say yes to our mentor. Practice lang natin, 'di ba? Yung alam mo yun? Kasi ang goal din sa pag-yes mentor is ma-align yung heart and mind natin sa mentor natin. Alam mo ba yun? Kasi ang goal naman yan i-duplicate ka, eh. O wag ka ng lumayo, mentor clear, 'di ba? Yung goal is ma-align ka kay Mother Wolves. Yes, mentor lang. Dumikit ka ng dumikit sa mentor mo, 'di ba? Kasi isa yan sa mga pinakaiwasan natin 'no, yung mga blessing blocker na tinatawag. Mamaya i-she-share natin. Pero ito 'no, strive with purpose. Wait lang Mets, inom lang tayo ng tubig, 'no. Of course, we have to strive with purpose. Meaning, um, alam mo 'yun, hindi na lang siya for personal gain. I hope nakikita mo 'yan, na hindi na lang siya for personal gain, 'di ba? Yung mag-strive ka because alam mo, soon, yung decision mo na magtuloy-tuloy, yung pag-hit mo ng goal, soon meron at meron kang ma-inspire, soon meron at merong mababago ang buhay because of mens, if magfo-focus tayo sa purpose natin, again, like na-share natin kanina, alam mo mas fulfilling talaga yung success. Hindi ka maliligaw, hindi ka malilihis, mas lalo kang ibe-bless ni Lord. Kasi dun ka lang naka-focus, eh. Alam mo yun, kahit sabihin natin na, "Ay, wait lang, parang ano, ha?" Pero dahil tama yung heart mo, what, we're trying to say lang, dahil tama alam mo na aligned yung heart and mind mo sa mga mentors mo, confident ka na soon ibibigay din sa'yo ni Lord kung ano man yung goal na sinet mo. Kasi aligned ka, eh, 'di ba? Ina-align mo yung sarili mo, hindi ka lumalayo sa nagbabaga. Nagiging ano ka, yes mentor ka, coachable yung heart mo, hungry ka, committed ka kasi mens yung sinasabi natin kaninang blessing blocker, isa yan, eh, 'di ba? Yung pagka personal gain lang yung iniisip natin, naku, blessing blocker yan. Yung iniisip mo lang, "Ay naku, ire-refer ko yan kasi gusto ko na talagang mag-just for you." "Ay naku, bebentahan ko yan ng gan'to, ng barley kasi gusto ko lang makabenta." 'Di mo na inisip. "Ay naku, nag-walk-in yan, 'di ko na tinanong sino yung nakausap niyan, basta akin ka mag-pay in." 'Di ba gano'n? Naku mens, blessing blocker yung mga gano'n. No, wala rito diyan. Wala dito yon, kapitbahay niya yon. Hindi, joke. Ayan 'no, yung pagno-no mentor natin blessing blocker din yun, naku. Yung instead na humble yung heart natin, um, ma-pride tayo, blessing blocker din yun. Yung hindi na tayo nag-ano, wala na, walang ka-passion-passion para mag-grow.
wala na. Kalimutan ng disiplina, commitment, men's blessing the according. Kasi tandaan mo, the goal is maging great managers tayo. Yung kahit sa maliit na pagkakatiwalaan tayo ni Lord. Etong mga to ba, mens, kaya ba nating i-develop yan sa sarili natin? Yes. Yung ganun pa lang, nagkakaroon ka na ng checkmark. Lord, I'll stay committed. I'll stay hungry. Lalayo ako sa comfort zone ko kasi alam ko meron kang malaking purpose sa akin. Magkakaroon ako ng grateful heart, ng coachable heart. I'll say yes to my mentor kasi alam ko ginagamit mo lang yung mentor ko as tool para i-bless ako. Bibigyan ko siya ng malaking value. Kaya sabi nga, no, seek the blesser, not the blessing. Have peace knowing that God is your number one source. Ako, gusto natin yan. God is our source. Tandaan mo yan. Everything else is just a resource. The company, the owners, the products that we have, the ambassadors, your mentors, your crossline, lahat yan ginagamit lang ni Lord para i-bless tayo. Kaya panghawakan mo yan, yung vision na pinakita niya sa'yo kasi the same God who gave you the vision will definitely give you the provision. The same God. Na definitely, no? Marami kang pagdadaanan din dito. Pero maniwala ka, kahit anong season yung pagdaanan mo, pag siyang ginawa mong center, hindi ka talaga maliligaw. Actually, ang pinaka-dinedevelop sa atin dito, no, sa inner is yung trust din sa Kanya. Pinaka-importanting relationship sa lahat. Hindi yung ano natin, no, yung partner natin, hindi ganyan. Pinaka-importanting relationship pala is kay Lord. Diba? Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, kung meron ka palang hindi naiintindihan na nangyayari sa'yo, oh, mens, sabihin natin, no other way but up or go up. Punta ka sa mentor mo. Okay. Sabihin natin, mens, medyo ano pa, kailangan pa, oh, Lord, give me the wisdom. Lord, pwede mo ba akong bigyan ng wisdom? Kasi ito yung ginugol ko. Lord, guide me. Lord, may hindi ako naintindihan. Oh, medyo teary-eyed tayo sa mga part na Kasi marami naman tayong ganun eh. Even yung mga mentors nyo. Even yung mga achievers sa team ninyo, maraming ganyan, mens. Marami yan, mga nilaban na hindi na natin nakita. Marami yung mga hindi rin naintindihan. Pero dahil alam nila na yung wisdom is nanggagaling kay Lord, kailangan natin na magandang relationship talaga sa Kanya. Kung meron tayong unang-unang aayusin na relationship sa lahat, ito naniniwala ako kay Lord yon. Kasi matik naman lahat, no? Pag maayos sa Kanya. Bubulungan ka niya, naku, ikaw, alagaan mo yung relationship mo sa mentor mo. Alagaan mo yung relationship mo sa mga leaders mo. Binigay ko yan sa'yo. Kahit mag-isa pa lang siya. Yung leader mo na yan. Soon. Oh, weekly, magpapasok yan. 100. Sample lang. Ay, baka sabihin ni Lord, 100 lang, Jessa. Talaga. Wala, ano, si Lord, gugulatin niya tayo sa part na yan. Pero importante dito, alam natin, no, na dapat kasama si Lord sa lahat ng ginagawa natin. Okay? And I believe ito na yung last natin na slide, no? Yeah. Empower others. Real power comes with empowering others. Naniniwala ka ba? Real power? Grabe, no? Empowerment begins with belief in yourself. So, baka may magsasabi kasi dito, mens, paano ako makakapag-empower ng others? Wala pa naman akong resulta.
Wala pa naman akong nili-lead. Mens ito 'no, kahit mag-isa ka pa lang, kahit wala ka pang grupo, you can do it. Mararamdaman mo rin yung power babalik sa'yo, Mens. Kasi sila mismo magbabalik sa'yo. Sabi nga, we don't need a title to lead nor empower. We just need to care. Narinig mo na, people don't care how much you know until they know how much you care. Narinig mo yon? Mens, 'pag yan lang yung nasa heart natin, why we empower others na because you care for them, mens mararamdaman naman yan, eh. Mararamdaman yan ng taong nakakausap mo, ng nasasalamuha mo. Pero dapat yun din yung nasa heart natin kasi maniwala ka mens kung ano yung nasa heart natin, yun din yung lalabas sa bibig natin. Yun din yung power na lalabas. Kaya nga 'no, laging sinasabi, power. Kasi yun yung ano, eh, kumbaga yun yung mas nakakapagpa-ignite pa ng nararamdaman natin. Yung mga mentors mo may mga nag-empower lang din diyan, kaya nandiyan sila right now, okey? Pero mapa-practice mo 'yan 'no, puwede mo siyang i-practice dito sa 4 Rs, narinig mo na 'yan, relationship, recognition, rewards, result. We can empower by, building good relationship sa mga nakakasama natin. We can empower by recognition, so yung relationship, um, hindi naman 'yan yung parang kailangan malaki agad yung grupo mo bago mo ayusin yung relationship mo with them. Actually, mag-start siya sa isa, sa dalawa, yung practice na yun, mag-start siya sa gano'n. Yung recognition, 'di naman siya yung parang nag-start agad sa, malaking ano agad. Alam mo saan siya nag-start? Yung recognizing ng effort, yung recognizing ng paano ba tayo before. Recognize tayo ng mentor natin na, "Ay, galing mo naman, Jess. Grabe ang galing mo naman mag-host." Pero hindi mo alam, hindi mo hindi mo alam kasi nung time na pinag-host ka that time maalala ko, pawis na pawis yung mukha natin. Pero na-empower ako kasi galing kay Mentor Me yun, 'di ba? 'Di ba, yung nanginig ka, hindi naki-participate yung mukha mo. Pero alam mo yun, dahil may mga gano'n, na-empower ka, tama ba? So, ano siya, kahit sa maliit, napakaramdam mo maliit, reward. O for example, mag-start ka, mag-mover to, bigyan ko kaya siya ng tasa, yung mga gano'n. O nag-mover to, bigyan ko kaya siya ng Parker pen, o ng manual, or i-date ko kaya, ta's magsama ako ng mentor. Yung mga gano'n. Alam mo yun, dito kasi kailangan nating maging creative talaga. O kung minsan feeling mo parang wala sa'kin yung creativity na ganyan, mens, makinig ka na lang sa mentor. I'm sure bibigyan ka niya ng wisdom, 'di ba? Result, paano tayo makakapag-empower through result, mens? Pagka yung mentor nagpatawag ng meeting tapos nagpapa-share for example, um, "Mens, meron akong ano, bagong DR ngayon." Yung mga gano'n, puwede akong mag-share. Yung mga nag-start talaga siya sa maliliit. That way meron kang ma-inspire na bago, for sure, definitely. Tama ba? Ano, again, hindi kailangan may malaking grupo ka na para magawa mo siya. Hindi kailangan malaking resulta mo na para magawa mo na yung makapag-empower ka sa iba. Mens, 'pag nasa heart natin yan, yan din yung lalabas sa bibig natin, okey? And ayan, I'll end with this story. Natuto ba, Mens? Ang ganda nung ano natin 'no, nung picture natin. Okey, nawala siya. So meron meron tayong ano, short story lang, okey? Sabi, merong magnanay, nakatira sila sa hill, okey? Nasa bundok, 'di ba? Nakatira sila sa hill. Tapos everyday kailangan nilang bumaba ng hill para mag-igib ng tubig. Magnanay sila.
Araw-araw ginagawa nila yun. Araw-araw, akyat baba, hanggang napagod yung anak. Sabi nung anak, "Ayoko na." Pagdating nila sa taas, "Lagi naman gan'to, araw-araw na lang. Aakyat, kalahati na lang yung laman ng galon ko. Napagod na ako, ayoko na." Alam mo yung ginawa nung nanay? Nung nag-aano siya 'no, nagwawala na siya, pinaharap niya yung anak niya dun sa view na lagi nilang dinadaanan araw-araw. Alam mo kung ano yung nakita nung anak niya? Madaming magandang bulaklak, tapos may mga paru-paro pang lumilipad, kasi grabe talaga, ang ganda ng bulaklak, parang ganyan sa picture. Sabi niya, "Tingnan mo, hindi naman nababalewala yung pagigib mo. Tingnan mo ang ganda ng bulaklak, oh, yan yung natatapunan ng tubig mo." Ta's medyo teary-eyed yung anak. Akala niya kasi walang nangyayari. Akala niya wala lang. Pero ang moral story, ang bilis 'no, sa moral na. Moral lesson lang, means baka feeling mo or nasa point ka ng life mo na ginagawa mo naman lahat, eh. Faithful ka nga, eh. Hindi ka nandadaya, wala kang inaagrabyado, wala kang inaapakan. Binibigay mo yung sarili mo, everyday you show up. Nag-yes ka sa mentor mo. Mens, tandaan mo, lahat ng yan bubunga din. Walang tapon diyan, mens. Magugulat ka na lang yung mga nadaanan mo, nagmarka ka sa kanila, mens. Magugulat ka na lang may nag-chat sa'yo, "Mens, alam mo ba, isa ako sa na-inspire mo that day dahil nag-show up ka." Mens, 'wag mong 'wag kailangan nating ma-realize lahat ng nangyayari sa atin may purpose. May purpose ba't dinala ka ni Lord sa mentor mo, may purpose bakit nasa grabe tinding team ka, 'di ba? Na lahat pinagpe-pray. Magkaroon ng Team Wolves, lahat pinagpe-pray mapunta sa Team Wolves, mens. Tandaan mo lang, in everything, whatever your hand finds to do it with all your might, with all your heart as working for the Lord, not for men. Mentors, again, thank you so much, no? I hope meron tayong na-impart sa team ninyo. Maraming maraming salamat again sa inspirasyon. Tandaan lang natin, with God, all things are possible. If ginawa niya ng posible sa team ninyo, soon gagawin niya rin yang posible para sa'yo. Ayun lang. Again, thank you so much, no, Mentor Claire, Mother Wolves, for having us, and congratulations again, Team Wolves. Back to you po, Mentor Jalika. Thank you so much. Thank you so much, Mentor Jessa. Sobrang daming learning. Grabe ang mindset and faith. Mga mentor, ang dami ba nating natutunan? Ito po ang trade po, no, ng ating grupo. Pakita naman natin, mentor, ang ating mga notebooks. Sa sobrang dami po ng learning, I have to use 3 pages. Sobra yun. Ay, ang daming ganda. Kahit yung mga sinasabi lang, sobrang daming tumatak, sobrang daming um, realization. Sobrang dami na umaapaw. Ayan. Sobrang blessed kami sa araw na ito, no, from our mentor Jess. Mentor, is it okay to take a photo muna po tayo? Yan. Thank you so much. Ayan, mag-picture muna tayo, Mentor Claire. Okay lang po ba? Sobrang dami kong ilaw dito. Para ako kukunin sa... Ayan, sige mga mentors, spotlight muna natin si Mentor Jessa para makapag-picture muna tayo kay Mentor Jessa, especially maraming mga first time nakapakinig kay Mentor Jessa. Wait lang mga ments. I-ano natin si Mentor Jessa. All right. Okay, mga mentors. Ayan. Sige mga ments, i-count ko kayo ng 10.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, spotlight naman natin, isama natin si Mentor Jellica. Ayan, all right. Wait lang mga mens, wag muna kayo mag-comment. Okay, Mentor Jessa. Okay po, ayan, B-sign po, 1, 2, 3. Ayan, thank you so much, Mentor Jessa. First page tayo mga mens. First page po, ayan. Sige, B-sign lang mga mens. Smile. 1, 2, 3. Second page po. 1, 2, 3. Smile lang, mentors. Okay, 1, 2, 3. Ayan. Okay po. 1, 2, 3. Ayan. Mentor Jess, maraming salamat sa time mo. Grabe, siksik, liglig at umaapaw. Super strange, super inspired kami sa'yo, Mentor Jess. And grabe, yung resulta na nagsusumigaw kahit hindi kailangan i-broadcast. Yun talaga yung goal. Yun ang goal. Ang pangarap naming lahat. Hindi kailangan ingayan kasi talagang sobrang nagsusumigaw ang resulta ni Mentor Jessa. And alam nyo mga mentors, ayan ano, papunta pa lang ng Paris, France, sila Mentor Jessa ay PDM ko na siya talaga. Kasi isa siya sa mga gusto nating ma-invite sana nung nasa Milan. Kaya lang hectic ang mga time. Ayoko namang kunin ng oras si Mentor Jessa habang siya ay nagta-travel. So habang siya ay nag-tour na papuntang France ay PDM ko na siya. Kasi isa siya sa mga gusto ko sanang i-invite kaya lang alam naman natin kapag travel ano hindi natin ano yung time nila. So thank you Mentor Jess. Grabe ka. Men, like kami nagpipisi lang ang kamay ni Mentor Jess sa event kasi lagi po kaming magkatabi sa event. Like kami Mens, kailan ba? So lagi niya ako inaano, Mens, Claire, nako. Alam ko malapit ka na mag-blue diamond, ikaw na ang next. Lagi niya ako ginaganon. So, ikaw din, Mens. Next na kami sa iyong Lambo. Next na kami sa lahat ng resulta na meron ka. Dinideclare natin yan kay Lord this year. Thank you, Lord, na kaagad sa atin, Mentor Jessa. And see you soon, men, sa Elite. Praying na magkatabi tayo ulit. Sana magkatabi tayo ulit. Kasi every event tayo lagi magkatabi. So, ayan, Mens, maraming salamat, Mens, sa time mo, sa wisdom, sa sharing, sa care, and sa love mo rin sa amin. Love ka din namin, Mens. Maraming salamat, Mentor Jess. And bago ka, bago ka, Mens, Jess, namin pakawalan, may hinanda pong, okay lang ba, Mens? Todo na namin, Mens, ha? May hinanda pong question si Mentor Je. Ayan. Mentor Je, maraming salamat, men, sa thank you, men. Salamat po. See you soon pala, men. See you soon po. See you sa Hong Kong. Sabi ni Mentor Jesse, dapat kasama ka sa Europe tour kasi mas maingay. Tawa ko ng tawa. Men, wag ka mag-alala sa Hong Kong. Sa Hong Kong. See you soon, Mentor Jess. Love you, men. Thank you po. Go ahead, Mentor Je. And Mens, like what Mentor Claire said, totodo na namin to since paminsan-minsan lang naman. So Mentor, meron po kaming 3 question lang naman na gusto naming i-ask sa'yo para po ma-share din natin sa ating mga leaders around the world. Ayan. So first question natin, Mens. Ito po, madali lang naman. Ano po yung hindi nyo makakalimutan na advice ng mentor nyo? At ano po yung advice nyo ngayon sa amin po? Na mga leaders na gumagawa ng business. Hindi ko makalimutan. By the way, thank you so much po sa napakagandang Miss Universe Q&A. Pressure tayo kaya ayaw natin yan yung mga Miss Universe. Like, kidding aside, thank you po sa napakagandang question. Siguro yung hindi na lang natin makakalimutan na advice, galing na rin sa isa sa nagme-mentor sa atin, BPI ka. No? Bakit hindi natin makakalimutan? Kasi natakot tayo eh. Kasi this was during pandemic na, ayun nga, hindi na rin natin naintindihan ano yung nangyayari sa atin.
Ang dami nating pinagdadaanan na challenges, kaya yun, nakausap tayo ni VP Aika na, na parang na-feel niya na puro takot na lang yung nasasabi ko sa kanya, puro problema, wala nang magandang lumalabas sa bibig natin that time, honestly. Kasi challenge na challenge din tayo. Alam mo yung sinabi niya lang sa'tin, mag-isa kasi tayo sa condo that time, kaya hindi natin makalimutan. Sabi niya, "Naku Jessa, mag-ingat ka, baka hindi na si Lord yung kausap mo, baka si Taning na." Alam mo yun, yung parang natakot ka, oo nga 'no, kasi sabi sa Bible nga, many times nasabi sa Bible, "Do not fear." So, ba't tayo matatakot if sinabi na ni Lord, "Do not fear." Kaya may advice, kung meron kang hindi nararamdaman right now, kung feeling mo need mo ng way para talagang ma-reach din si Lord, pa-help ka lang sa mentor mo. Tap mo yung mentor mo, kausapin mo siya. Ang point, pagka alam mo medyo nalulunod ka na diyan sa hindi maganda mong nararamdaman, mens alam mo 'pag tinap mo yung mentor mo, diyan na agad yung kamay niyan. "Halika." 'Di ba ang bless natin sa mentors natin, eh. Diyan na agad 'yan, anong kailangan natin? 'Di ba grabe yung support. Huwag tayong 'wag nating hayaan lang yung sarili natin na mag-stay sa gano'n, okey? I hope meron tayong na-share 'no, medyo quick lang siya pero natakot ka din ba? Type 1 if natakot ka. Yes, mens, natakot din ako. Oo nga, no? Puro negativity, yun pala yun. Baka iba na nga kausap. Thank you so much. Ayan, napaka fruitful nung iyong advisements. Next question po. Ano po yung pinakamasarap? Alam ko napakaraming masarap bukod sa pagkain na laging sinaserve kapag nagta-travel. Pero bukod po doon, ano yung pinakamasarap po na naramdaman nyo doing the business, doing the networking business po? Um, I'm sure mag-a-agree dito lahat ng mga top mentors po 'no, especially yung talagang grabe din yung nilalaan na oras, effort sa pagbi-build ng team nila. Yung pinaka-fulfilling talaga, ito mare-realize mo na lang later on 'no, kasi siguro kung meron dito mga bago sa umpisa, siyempre normal naman yun na ang pinakamasarap talaga sa atin yung first income, first check, yung mga ganyan. 'Pag hindi ka pa naglalabas ng car mo, yung first car, first rank up, first sapphire, yan yung mga masasarap sa simula, eh, yung first million. Pero if you commit yourself to the process na one day, 'di ba, yung dreams mo ma-achieve mo, but para ma-achieve yun, marami ka ring taong matutulungan, that's the most fulfilling po sa lahat. Yung tipong talagang yung purpose ng life mo mararamdaman mo. Kasi alam mo sa totoo lang, sabi ko nga, observer din kasi tayo kaya nga yung ang daming mayayaman sa mundo, pero bakit parang may kulang, napapariwara, bakit may iba napupunta lang sa alam mo yun, hindi maganda yung nangyayari sa buhay nila. Kasi walang purpose, eh. Puwede mong ma-achieve lahat 'yan, tandaan mo puwede ka nga magkalambo, eh, ng wala kang purpose. Na hindi mo ramdam yung purpose ni Lord sa life. Pero iba yung ramdam mo na may purpose lahat ng ginagawa ni Lord sa buhay mo. Iba yun. Hindi mo siya mako-compare. That's priceless po. I hope nasagot po. Thank you so much. Yes, men. Sobrang totoo naman na yun nga, yung influence natin sa ibang tao, no, yung talagang pinaka-fulfilling. Basta good yung naipasa natin sa kanila. And long term at the same time. Last na to, mens, pang pa-good vibes lang, ano. Sa leadership nyo, mens, ano po ang movie or soundtrack ng inyong leadership? Kung ibibigyan niyo po ng kanta yung leadership niyo or type of movie, ganon. Ano po ang maibibigay niyong title? Ayan.
Siguro yung favorite na movie ko yung ano, The Greatest Showman. Yung soundtrack na This Is Me. Parang ano siya, super moving siya for me talaga. Oh, na kailangan bang kantahin? Na-pressure hahanap ba ako? Basta pakinggan mo na lang yun, Mens. Oh, Yes Sige, Mentor tayo, hanapin ko. apply mo dyan. I-YouTube ko na lang, Mens. Apply po natin yung Yes Mentor. Pakinggan mo na lang yung kanta. Sabi ni Mentor, ba? Para magets mo din. Ayan. Thank I you so think napanood ko na much. rin yun. Thank you so much, mentor! Give a hand of applause so, sa ating mentor na grabe ang time na ibinigay sa atin. Thank you so much. Bago tayo maghiwa-hiwalay, Mens, pag-pray ka muna namin, ano? Thank you, Jesus Christ. Thank you so much sa gathering na to. Napakadaming learning and sa buhay po ng ating speaker for today. Bigyan niyo pa po siya ng more blessing para po sa mga leaders na mai-inspire pa niya next. And sa amin pong mga leaders na nakapakinig sa kanya, sana po ay maisagawa namin lahat ng kanyang ibinigay na mga step by step na process para namin ma-achieve yung mas magandang way ng pagne-networking. Maraming salamat po sa buhay din ng ating Mother Wolf sa kanya pong effort na pagsama-samahin kami para maisagawa ang ganitong klase ng training sa lahat po ng mga mentor around the world. Keep them safe and have everybody abundant blessing in their whole entire day. Thank you po and God bless you all. Amen. Thank you. Thank you so much, Mentor Jessa. And please, mga mentor, pa-unmute po tayo para makapag-thank you tayo kay Mentor Jessa. Thank you, Mentor Jessa. Thank you. Thank so you much so po, much, Mentor Jessa. Jessa. Thank you Mentor po, Thank you so much, Mentor Mentor Jessa. Angelica. Thank you for Thank you, sharing. Mentor Mentor. Jess. Love to see you Mentor soon, Claire. Mentor Everyone. Mentor Jessa. Jessa. Thank you Thank so you much, so Mentor much, Claire.